Manufacture hanggang distribution. Only one isa lang may-ari. No, si Datok Dr. Lim Shojing. Datok Dr. Lim Shojing, ano siya, founder chairman ng DXN, no? International. Yan. Ito yung mga quality seal natin. Yan, yung Lloyd of Singapore, yung TGA sa Australia, sa Malaysia, at ito naman yung sa yung ano seal ng ano ng Malaysian seal, siyempre, ano din naman, Muslim country din yan, di ba? And then siyempre, yung FDA natin, no? Dating BPAD, yung FDA na. Yan, ito pa yung mga ano natin, mga certification natin, meron tayong product liability policy, na kung saan, ang product natin license, na ay ano, ma-insured, naka-insured. Naka-insured po ang product natin. Then, yung 14001, yung 9001, tapos pati ba yung ano yan, ito sa direct selling, no? Then sa halal, sa mga kapatid nating Muslim, yung mga Muslim. Yan, ito po yung mga product award din natin, no? Mga certification of award yan, mga award. Then, top 1,000 corporation po ang company. Yan, until now, nasa top 1,000 corporation. Then, ayan po, vision and mission to promote health, wealth, and happiness. Na ito po yung ating founder, chairman, si Dr. Lim Shojing. Sabi nga ang ano talaga niya, ang mission niya is ipalaganap ang kalusugan sa buong mundo, pati ang kaperahan. Pag yung malusog ka na, may pera ka pa. Di ba? Yun. So sabi nga, dapat balance. Health, wealth, and happiness. Sabi nga, malusog ka, kung sabi nga, kung wala ka namang pera, masaya ka ba? Hindi pa rin, di ba? O, sabi nga, o sige, may pera ka, pero may sakit ka naman, masaya ka? Hindi pa rin. Kailangan, sabi niya, malusog ka na, may pera ka pa para maging masaya ka. This makes life complete. Yan yung ultimate design ng person, ng tao. No? Ay, eto. Kaya sumobra ako ng pindot. Yan. Ganoderma lucidum. Ito yung pinaka-mushroom natin. Kung makikita nyo personally yan, hindi yan kulay brown, ha? Pulang-pula po yan. Pulang-pula. Parang kulay, nag-aagaw yung kulay ng maroon at saka red. Parang gano'n. No, parang red blood ang kulay niya. Pulang-pula talaga yan. Tapos, na medyo nag-dark. Tapos ngayon, sabi niya, Ganoderma lucidum, ito yung scientific name ng red mushroom. Scientific name ng red mushroom. Tinawag siyang the King of Herbs. Kaya the King of Herbs, no? Yan, ito yung 38,000 varieties of mushroom. Meron tayong mushroom, no, sa buong mundo. 38,000 yan. Ang dami. Kaya ang tanong, lahat ba yan kinakain? Hindi. Kasi ang pwede nang makain dyan, ilan? 2,000. Imagine, no? Ilan ang lason? 36,000. Kaya hindi tayo, di ba, kahit may mga tumutubong mushroom sa mga paligid nyo, hindi nyo kinukuha. Kasi delikado baka lason. Kasi iba lason na, no? Sabi nga, out of 38,000, 2,000 ang edible, no? Then, out of 2,000, 200 yung may medicinal value. 200 lang dyan ang may medicinal value sa out of 2,000, ha? Then, out of 200, 11 lang dyan ang red mushroom. 11. At dun sa 11, kinuha ni Dr. Lim yung 5. Ay, yung 6. Tinapon yung 5. Pinulot ng iba. Ayan. Tapos kaya, ayan. 6. 6 red rich in. Ito yung 6 na talagang highest, no? Mataas ang, sabi nga, ang medicinal value niya. Kaya ito yung product natin. Yan yung product natin. Ayan. So, ito siya 6. So, di ba? Parang puso. Kaya tawag heart gano. Kaya naman parang liver. No, di ba? Kaya naman parang palong ng manok. O, parang courting brain. O, di ba? So, 6 yan. No, tinawag na Ganoderma lucidum, scientific name, Lingxi sa China, Reishi sa Japan, sa Pilipinas, ano? Dabote. Yan.
Tinawag na Miraculous King of Herbs. Yan sabi niya, ayon sa hierarchy of herbs in traditional Chinese medicine, tinatawag siyang superior. Ba't tinawag siya ng superior? Help cure sickness and promote balance. So, ibig sabihin, nagagawa niya yung dalawa. Hindi katulad ng mga average lang, yung mga vitamins lang, yun lang, oh, nagbabalance lang. At yung iba naman, yung yung mga drugs, no? Nagkikure lang ng sickness. Sa kanya, sa Ganoderma, pareho, no? Magkakasama, no? Kaya daw siyang superior. Yun, Ganoderma. Then, eto na. Ganoderma is the king of herbs. Sabi niya, Ganoderma is 6 times more potent than ginseng. Kilala niyo yung ginseng? Di ba kilala yung ginseng? Yung parang ugat yun, di ba? Parang ugat yun eh, di ba? Yan, yung ginseng. So, sabi niya, mas malakas ng 6 na beses, no, ang kesa sa ginseng. Ayun, no? Kung mapapansin nyo, ang Ganoderma lucidum ratio or lynchy, 2,000 ppm part per, no? Per limited. Part per million. Millimeter? Per limited. Parang Million? Part per millions. per million. Yan. So, 2,000. Unlike sa ginseng, ilan lang siya? 320 lang. Di ba? Ang taas, di ba? Mas mataas pa nga sa kanya ang garlic, eh, di ba? Oo, kaya ganun ka-powerful ang Ganoderma natin. Yan. Then, ito yung growing stage niya. Yan. Oh. After 1 month, tumutubo kasi sa 3. Sabay-sabay. Kaya kung mapapansin niyo yung natin, yung nasa logo natin, ayun, 3 yun, no? Na tumutubo. Yun ang ginagawa, kinakat yung 2 sa gilid, kinakat. Kaya nagiging solid, yun, may cut siya. Oh. Nagiging niya ginagawa solid. Kaya tumutubo siya, 1 na lang, no? Ayan, ito na yung pinaka 2 months niya. Ayan na, solid na siya. 1 na siya. Ibig sabihin, yung nutrients na pag no? Na-combine na. Then, ito na yung 2.5, no? 2.5 months. At ito na yung 3 months. Ayan, ready to harvest na siya. So, i-harvest na siya. Okay? After yung mushroom natin, yung pag ginanyo mo yan, puting-puti, yun sa may kabila, puting-puti yan. Yun yung pagkainaan yun yung ginagawang RG. Pagka kinuha yun, pinapowder yun ang ginagawang RG. Tapos, itong talukob na to, na pinapowderize din yan, inilalagay sa kape, toothpaste, sabon, shampoo, inilalagay yan. Tapos yung pakintab niya sa ibabaw, na parang cute, parang pang cutics, no? Parang sa cutics, yan yung kinukuha yan. Tapos yan yung ginagawang, parang gel, hindi ginagawang plastic. Yan yung pinaka-plastic ng capsule natin. Kaya lahat, nasa kanya walang sayang. No? Kaya yung plastic yung capsule natin, okay, matakot doon. Yan po yan, yung nasa Ganoderma na yan. Ayan na, di ba? Yan yung pinaka-itsura niya. Ayan, eto siya, no? Sabi niya, ang company statement, low price, high quality, low profile, high income. Bakit sinabing low price, high quality? So, mababa na po yung presyo, abot kaya niya, pero napaka-quality po talaga niya. Kasi, hindi siya tatagal. Imagine how many years na the accessibility is 26, di ba? So, kung hindi siya quality. Pangalawa, sabi niya, low profile. Bakit low profile? Ano ibig sabihin low profile na? Wala tayong commercial. Hindi tayo gumagamit ng mga artista. Pero high income siya. Ibig sabihin, talagang namamayag pagandihan sa Pilipinas, no? High income siya. Eh yung ba, gumagamit ng mga artista, binabayaran pa nila yon. Siyempre, gumagamit ng commercial, binabayaran pa nila yon. Dito, tayo mismo ang artista dito, tayo ang rito, bida. Yan. Yun. So, meron tayo, tinatawag na RG o yung 3 months old, 90 days, no? 3 months old siya, tinatawag siyang detoxifier. Why? Simple, support the body to cleanse the water soluble. Ibig sabihin, sinusuportahan niya yung body
para mag-detox, kaya tinawag siyang detoxifier. No, nagigets nyo ba? Ang nag-detox hindi siya. Sino? Ang body. Yung body. Now, bakit nakakapag-detox ang body? Kasi humina na siya, pinalakas siya ng product natin. Kaya tinawag siyang detoxifier. Yan ang support the body. So, ang nag-detox yung body, ang ginagawa niya, immune system booster po siya. Immune system booster. And then, ito naman, yung GL, yung 18 days o mapa 14 days, no? Balancer ang tawag sa kanya. Support the body to regulate naman, nagbibuild, at saka nag-generate ng mga cell, yung mga nasisirang tissue, mga nasisirang cells, no? Nire-repair naman niya. Kaya silang dalawa sabay iniinom. Sabay silang iniinom, no? Yan. Ayun yung 14 days. Kasi dati 8 days yan, ngayon may 14 days na lang tayo. Yan, now eto na. So, meron siyang tinatawag na germanium content. Ayun, no? Ganoderma RG, gano'ng kataas? Mas mataas ang GL. Ilan ang GL? 6,000. Di ba? Ganun kataas ang ang GL, 6,000, no? Yan. Then, eto na, yun. Sabi niya, more than 300, no? More than 300 active elements. Meron din natawag na polysaccharides. Ang trabaho ng polysaccharides, nataglay-taglay ng ganoderma, ano daw? Cleanser. Siya yung naglilinis, yung polysaccharide. Adenosine, siya yung regulator. Kinokontrol yung mga cholesterol. Nag-i-improve ng blood circulation. So, pinagaganda yung flow ng oxygen. Yan yung adenosine. Nataglay-taglay. Then, yung triterpenoids, balancer naman siya. Ano daw? Enhance digestive system, yung panunaw. Ano pa? Improving blood pressure and blood liquid. So, malaking bagay. Kaya itong triterpenoids, yan siya yung tumutunaw ng mga bara-bara. Tumutunaw ng mga bara-bara. Then, organic germanium, yun lang, nakita ko kanina sa inyo. So, ano naman siya, help increase the oxygen supply sa bloodstream mismo. Yan. Tapos yung Ganoderma essence, regenerator siya, help overcome yung mga skin disease, no? Yung skin disease. Kasi pagka may allergy sa dugo, no? So, lumalabas siya sa skin. Then, may vitamin B3, vitamin B5, C, and D. Meron siyang calcium, phosphorus, iron, and potassium. Ayan na. So, ibig sabihin pala, pag umiinom ka ng RGGL, your life is complete. Diba? Your life is complete. Ang sarap ng buhay. Pag uminom ka ng pares niyan everyday. Then yan. Then, function of Ganoderma, yun. Ito yung bakit gina-highlight ko to. It lowered the side effect of anti-hypertensive drugs. Kasi a lot of people na may sakit, umiinom ng drugs, di ba? Sabi na, ay pwede ko pang isabay yan sa iniinom kong drugs. Yun, pwede. Kasi bakit? Nung nabababa niya yung side effect ng hypertensive drugs. Nagigets niyo? Pinabababa niya. So, madaling sabi, kung may tinitake ang drugs, no problem, sabay mo lang siya. Hanggang sa itigil mo na yung drugs. Ito na lang ang i-maintain mo, no? Kasi natural siya. Then, ayun, no? Prevents daw yung yung organ degeneration, yung pagkabulok ng organ. Piniprevent yung pagkabulok kasi nag-iisa dyan sa acute. Symptoms, acute, chronic, degenerative. Pag symptoms, wala pang sakit. Pag acute, may sakit na. Pag chronic, medyo malala na. Pag degenerative, cancer na. Nagagets nyo, ha? Kaya pagka may mga tama yung sinabi niya ating kanina, sunod-sunod na rin na kasi nararamdaman yung sakit, kaya magpa-check up na siya. No. Kaya lang, hindi pa siya bumili para uminom na. Inaantay siya pa yung check up. Ayan. Then sabi niya, ayan o. Ito pa. Ito, reduces blood, sugar level, and restore pancreas function. Kasi pagka tumataas yung sugar level sa blood, simply because the pancreas, nasisira, di ba? So, nire-restore niya para lumakas, makontrol yung makontrol yung sugar. Okay? Yan yan,
Tapos din, elevates natural healing ability. Ayun. Ito na, establish strong immune system. Hindi establish siya kasi pag malakas ang immune system natin, mahihirapan ng sakit natin. Mahihirapan. Yung bang andali mong makarecover, no? Then, ayun. Sabi niya, prevent allergy caused by antigen because inhibit, yun histamine releasing mast cell, yung ano natin. O, yan yung sa allergy. Then, ayun, prevent and treat cancer. Yan, inhibit yung metastasis, no, yung pinagmumulan ng cancer. Yan. Tapos sabi niya, ayan, 6 na important anti-aging effect of ginseng, no? Mas malakas siyang antioxidant. Piniprevent yung alin? Yung pagtanda ng cells. Diba? Sabi nga, pag ikaw yung tipong antukin, humihina ang cells, sumatanda. Ngayon gagawin mo, mag-exercise ka syempre para lumakas yung sa... pag lumakas yung mga muscle mo, di ba? Lalakas yung mga muscle mo. Kaya lang, madali siyang maging ma-over fatigue, di ba? Kasi syempre, tumatanda siya. O lumalakas yung muscles mo, pero pag naman, pagka medyo talagang maedad na, madali siyang ma-over fatigue, di ba? Madali siyang ma-over fatigue. Katulad ko. It is, ayan. It is a natural painkiller. Yung RG, alam nyo ba yung RG, meron siyang inflammation, di ba? Especially yung mga namamaga, di ba? Marami na kami dyan, yung may mga nanay tayo naglaba sa gabi, pagising sa umaga, masakit ang likod. Pag uminom ng RGGL, ala na. Tibet. Di ba? Instant pain relief, na? Then, ayun na, inflammatory effect and anti-inflammatory effect. Yung pain and inflammation due to anti-disease, no? Especially arthritis and rheumatism. Yung meron diyang rheuma na lumalagot ang tuhod, meron diyang mga gout, na mag-ano lang kayo, GL at saka Androgy, combine. Pag-combine yung Androgy at saka GL. Nakatingin, palibangan tinamaan ng gout. Yan. Help sa sa asthma, no? Yan, asthma. Yun, yung may ubo, yan. Di ba? Actually, pag may asthma ka talaga, may skin disorder ka. Ganun talaga yan. Pag may asthma, may skin disorder kasi baga ang yan eh. Yan, it is a vasodilator, di ba? Normally, pagka yung may sakit sa puso, di ba, umiinom ng vasodilator. Ayun. It is served as a vasodilator, improve blood circulation. Pinagaganda yung circulate ng oxygen through, tapos siyempre, pag maganda ang ikot ng oxygen, maganda ang circulation ng blood. Ang importante naman sa atin, kumanda yung circulate ng blood eh. No? Kumanda ang circulate ng blood. Sabi ko nga, pag meron ako na-encounter, tatanungin ko lang, ano yung sakit mo? Pag sinabi niya gano'n, inumin ko ng RGGL, tsaka yung 4, ibibigay ko sa'yo. Hindi ko na kailangan silipin pa yung mata mo kung hindi dapat silipin sa'yo. Basta automatic yan, pag may sumakit sa'yo, Big 4. Matik na yan. Ano yung Big 4 na yan? Spirulina. RGGL, Spirulina, Androgy, Brusel. Di ba? Yan lang, candy or juice. No? Sa bata, juice. Saka sa matanda, candy. Yan lang. Bakbakan mo lang yan. Mawawala yan. Ano man yung nararamdaman mo. Di ba ngayon, kung gusto mo talagang, kung gusto mo yung direct atakihin yung organ mo, di mag-cordyceps ka, di ba? Pwede yun. Kasi 6 sa major organ yun. Direkta. Yung, kaya medyo may kataasan ng presyo nun eh. I think it is 3,000 plus yata. No, yung isang cordyceps tablet. Yan. Sabi niya, it is has powerful anti-cancer effect. Oh, sabi nga supplement in cancer treatment.
nagkitil talaga siya ng cancer. Alam mo, yung tao lang, ang cancer naman, wag mo lang talagang pababayaan ang pag-inom. Kaya ka naman niyang, kaya ka naman niyang i-recover. Wag lang talagang mahuli-huli ng araw. Kasi talaga yung talagang kaya yung talagang kalat na, di ba? Yung tanamak na yung cancer, tapos saka mahahabulin, medyo mahihirapan na yun. Hindi natin masasabi yun. Pero kung sabi nga cancer na stage 1, stage 2 hanggang stage 3, meron nga sa amin stage 4 eh. Sa Cagayan, stage 4. Sabi nga ng doktor, umuwi ka na eh. Sabi niya, 2 buwan na lang, mamatay ka na eh. Okay, nandun, nag-network siya Cagayan. Oo, Ruby na siya, nakakuha pa ng 12,500. O, sabi, mamamatay na, nagka-incentive pa ng 10,500, sabi mo yun. Di ba? Sige, check mo. Buti na napagtandiwan. Dahil 10 bagay ka na naman. Sige. Ang matitira sa anak mo. Naalala ko tuloy yung kape. Lumamig din na. Ngayon, sabi niya, ito na. Ito, reduce lang daw. Ano yung reduce? High blood High blood? pressure. Pressure. O, di ba? Tapos lower blood cholesterol, control blood sugar, and tingnan nyo, pati digestive system mo. Di ba? Yan yung kagandahan sa Ganoderma, kaya nga sabi ng Dr. Lim, wala nang gaganda sa Ganoderma. Ang gagawin mo lang, kailangan yan, lagi ka may stock sa bahay niyan, huwag kang makawalan yan. Sabi nga, kung pag nawalan ka, at least may kape ka, okay pa rin, pero dapat meron ka talaga niyan. Alam nyo nga, ang RGGL natin, masarap siyang inumin yung pagkagising mo sa umaga, may mainit sa tubig. Mainit sa tubig, kasi sasabay mo ng inom, walang laman yung tiyan mo, ay, ang sarap ang ginawa. Everyday ganun gawin mo. Makakaramdam ka talaga ng pagbabago eh. Ha? Maligam-gam lang. Basta kaya mong inumin, oo. Medyo warm na. Medyo mainit-init na, di ba? Yung parang kang umiinom ng kape na kaya mong inumin, parang gano'n naman. Ay, parang naguhit din. Mas ayun ganun eh. Pag naman yung bagong kulo. Kasi nawawala yung nutrient pagka yung mainit. Sino po may sabi? Basta po. Basta po. Yan tayo dyan eh. Wala. Ayan tayo dyan eh. Kaya nga po nililinaw po na pwede po ba yun ang medyo... Ang sinasabing nutrients kasi dyan, no? Alam niyo ba ang nutrients ng Ganoderma? Kung nawawala ang nutrients ng Ganoderma sa mainit, sana wala tayong kape. Bakit ina-advise ni Dr. Lim na mainit yung iinumin mo, di ba? Now, ganito yan. Alam niyo ba kung bakit hindi nawawala ang nutrients yan? Kasi ang natin, cold processing kasi ang product natin. 36 po ang point. Pinasisigaw po yan yung pressure niya. Pinasisigaw siya. Kaya pag talagang pagka pinaudireize na siya, talagang makikita niyo, pinumpino siya. Pinumpino. Kaya, ito ba, sabi mo, Ganoderma may vitamin C. Ang vitamin C namamatay sa mainit. Bakit nasa kape? Yun din cold processing kasi ang product natin. Hindi po totoo yun. Ang nutrients namamatay sa mainit. Kasi ang mainit, pagpasok sa tiyan, lamig yan. Alam niyo po ba yan? Kaya nga gumuguhit siya eh. Pag hinigop mo, mainit ramdam mo yan. Pero mamaya, wala na, di ba? Kasi ang loob ng katawan natin malamig. Hindi po mainit. Yan. Then, sabi niya, ayun, ang anti-platelet effect, improved microcirculation, no? Yung mga platelets, no? Kasi pagka ang platelets natin na kinakount yan eh. Pag sumobra, imbalance. Pag kinulang, imbalance pa rin. Kailangan, balance. No, balance. Yan. Isa na excellent nyo, ayun, neurotonic, cardiotonic, no, cardio. Pag sinabing cardio, saan yun? Yung anin, Diba, puso. Mas Ayan, it heals chronic, oh. Sabi niya, it heals, ha. Kaya, chronic, ulcer, diabetic, o yan. Diba? Foot ulcer. So marami yan, yan pa, oh. Dito yung effect. Sabi niya, Resi has powerful detoxification effect. And it helps kidney, liver, lungs. O, di ba? So, nililinis. Especially, dapat talaga kidney natin malinis. Kidney and liver.
Kasi delikado pag ang liver natin nasira. Ang hirap ang hirap makarecover. Pag liver at kidney ang naapektuhan. Nahihirapan tayo. Tapos ito po yun. Ayan, sabi niya, why we need this product? Ayun, no. Nakita niyo na yan. So talagang yung pollution natin wala na, di ba? Ang probinsya, pinapasok na ng mga factory yan. Eh, di ba dati sabi nga, pag nasa probinsya ka, ang tanim, sariwa, wala na rin eh. Na ano na rin eh, no? Nasisira na rin kasi gawa ng mga radicals eh, di ba? Mga insekto, no? Mga insekto. Ano pa? Preservatives, o di ba? Gaano kasarap sa paningin yan? Sarap yan. Pero grabe ang preservatives yan, kaya ganyan ang itsura niyan. Tandaan, lahat ng masarap may preservatives. Di ba? Tapos ano pa? O, siyempre, ayun, no? Yung mga pati. Yung mga masasasya, mga mantika, ano? Sisig. Sarap yan, sisig. Sarap na. Di ba? O, sa fast food. Di ba? Di ba hindi sabay, pag hindi kumain sabay sa kakain, McDo, Jollibee. Di ba? Pag ikaw ay batang McDo, makita mo, mga batang McDo, ang tataba. Batang Jollibee, ang tataba. No? Basta ba mga batang laki sa fast food, nasanay sa fast food, ang lalaki. Di ba? Yan. Then, siyempre soft drinks. O, di ba? Yung mga coffee na matataas ang sugar. Di ba? Then, ano pa? Yung mga mineral water na may acidic water. Alam nyo ba, porke mineral, walang acid? Hindi lahat po ng mineral water natural water. May mga mineral water na may acid. Nakainom mo ba kayo ng mineral water? Pag bili mo, pag inom mo, lasang buko? Meron. Nakainom kayo nun? No, saan ang galing yun? Pasang sa spura. Ang tagal. Flavor. Imagine, tumanda na tayo, di ba? Tumanda na tayo, biglang nakabili ka na ng isang bote mineral water, nagkalasang buko na. Di ba? Kahit saan mundo ka pumunta, walang maglalasang buko dyan. Di ba? Ayan na yan, o. Ano pa? Yan, o. Stress! Nay, stress ba yan? Stress. Hindi nga eh. Nakangiti naman. Yan. Ano pa? Di ba yung mga stress sa trabaho, di ba? Mga sobrang puyat, na-stress. Kulang sa tulog. Di ba? Konti lang, antok. Ano pa? Ito yung matindi, depression. Okay na lang. Sino yung anak ni Kuya Kim? Di ba? Nabalitaan niyo ba yan? Anak ni Kuya Kim, Atienza. Ang buhay daw, weather lang. Wala siyang magagawa. Buhay daw, weather lang eh. Talagang ganon. Totoo yun. Ang buhay ng tao talagang natin hawak. Imagine nasa Los Angeles, ang ganda-ganda ng buhay sa Los Angeles, doon nakatira, nag-aaral, di ba? Los Angeles, California yun. Gano'ng kaganda buhay din, di ba? Nagpapaaral siya ron, ang ganda na, nag-iisa lang siya ron. 19 years old siya. Babae. Isipin mo, nagka-depression. Anong ginawa? Nag-suicide, nag-bigti. Nakita na lang di ba? Sa kanang nylon, naka-nylon, namatay. See? Ganun talaga ang depression, yan ang napakatinding kalaban. Pag hindi mo talaga na-control yan, papatayin ka talaga niyan. Kasi iba yung yan eh. Parang pakiramdam yun, aping-api sa mundo yan eh. No? Para mang wala siyang kakampi. Feeling niya, kalaban niya lahat. Di ba? Tapos hindi siya mahal. No? Hindi siya mahal ng kanyang mahal. Nadidepress. Yan. Kaya si partner Bidong, isang beses lang nagmahal yan. Siyempre yung asawa niya. Kasi ayaw niyang ma-depress eh. Na partner Bidong. Mayroon ma-depress, di ba? Hindi baling sila nang ma-depress sa'yo, huwag lang ikaw, ano? Bahala kayo kung di ba? Mahirap yan. Okay. Sabi niya, toxic imbalance. Kina. Sabi niya, unhealthy eating habits. Ayun. Ano yung mga yon? Too much eat.
Yung kakakain lang, Kain na naman. kain na naman. Wala katapusang kain. Yung bang busog pa, nakakita ng pagkain, kain ulit. Pero busog pa yun. Naging habit, di ba? Dito to yun. Minsan nakakaroon ba ako ng ganun eh. Busog ako, pero pag nakita ko pa, ang sarap, kakainin ko pa rin. Busog na ako, ha? Di ba? Nagiging habit, na? Ano pa? Yun. Walang patumangga. Grabe, no? Sabi ka, pag hindi ginagalahan pag nakakutsara, gusto nakakamay. Kasi bakit? Takot. Takot. Tinatakot eh, no? Hindi. Di ba? Mas masarap na kumain pag nakakamay. Yung pala, tinatakot na. Sa may kamay. Parang lagi na pinagpakunahan. Ayan. Ano pa? Yun, mabilis. Anong bang yes may mabilis? Pagsubo, Ano luto. ba naman? Wala nang nguya. Hindi, may tubig eh. Pagka hindi kaya nung, kasabay ng tubig, di ba? Kaya magugulat ka, kasasandok lang, paglingo mo, 2 subo lang, wala nang naman. Kaya ayaw nung kumakain ng mainit na kanin. Hindi sila pwede kasi. Lalo yung mga mahilig mabilis kumain, ayaw nila na mainit. Kasi bakit? Mapapasok sila. Hihipan pa. Yan. Ayun, kung acid food. Oo. Yung masyadong matataas ang acid na pagkain, ano yung mga yan? Di ba? Yung mga hinahaluan ng ano? Magic sarap. Ng magic sarap. Ano pa? Pinigang mix. Alam nyo ang Betchin o MSG, okay siya. Basta konti. At hindi lagi. Kasi may ano rin eh, may nabasa ko yun eh, may so ganun ng excess sa laklan. Mababa at mataas, imbalance. Pag mababa, imbalance. Pag mataas, imbalance. Kailangan, ito yung mga symptoms. Sinabi sa'yo, pag sinabing symptoms, hindi pa sakit. Kaya kailangan ng inuman. Kailangan ng ayusin. Kasi ano na yun, nagpaparamdam na. Nagpaparamdam na. Ayun, insomnia. Sino sa inyo ang may insomnia? Ayun. Tita, baka naman na insomnia. Insomnia. Ayun naman pala, kaya hindi ka nakatulog, tatawagan tayo. Hindi, ganun talaga po ang nagkakaedad. Talaga nagbabago ang tulog. May mga time na sa araw tulog yan, sa gabi gising yan. May araw naman tulog sa gabi yan, gising naman sa araw yan. May ganun talaga, na may ganun talaga, insomnia. So part na rin naman yun ng aging. Pero kailangan din siyempre, ayusin din, masama din naman kasi yung tulog ng tulog. Yan. Yun, tiredness, yan. Madaling mapagod. Hingalin. Di ba? Yan. Kasi pag tumatanda ang cells natin, madali yan. Letter G. Letter G. Ano pa? Yung mga pains, di ba? Yung mga nararamdaman, iba-iba yan. Marami klase ng pain yan. May ulo, may balakang, marami. Sa tiyan, sa loob. Loob at labas, may mga pain. Kasi pag may pain ka nararamdaman, tapos nung una, paminsan-minsan, tapos dumadalas, ay symptoms na yun. Kasi pag yun minsanan lang, symptoms. Pag dumadalas, acute na yun. Ibig sabihin, dumadalas na acute na yun. So, prevention na dapat doon. Pag pinabayaan mo pa yun, hindi na titigil yun. Ganun yun, chronic na ang tawag doon. Mawawala lang ang pain pagka umiinom ka ng reliever. Huwag mo na hintayin yung gano'n, iinom ka muna ng reliever bago mawala ang pain. Di ba? Irritable, ayan o. Di ba? Irritable siya. Parang lagi, poor memory. Yung madaling makalimot. Di ba? Hawak-hawak niya yung cellphone, sabi niya, asan ba yung cellphone ko nakita ko? Ay, yung cellphone ko, baka naiwan ko dyan, pero hawak ko pala. Nantindi. Alam mo na, minsan nagsabi sa akin yan. May katawagan ako.
Oo, tapos nag-design na ayaw lumabas misis ko sa sakyan. Tingnan mo nga yung cellphone ko rin ba, naiwan ko ko sa loob. Sabi niya, sino kausap mo? Ayaw ka pa. Ay, napatawa. Hinahanap ko siya. Dati pang lang kasi akala ko naiwan. Nung malap may kausap ako sa pakausap ko, kaya nahanap ko yung cellphone, pakuha baka naiwan. Ang kulit eh. Kaya nagulat niya, sabi niya, ano yung hawak mo? Ayaw nga pa. Yan, ayun na, another depression. Ang depression kasi, pag malala na naman ito eh, pagka medyo ano pa naman, alam nyo madali naman itong ayusin. Kasi ako nakaranas ako, nagkaroon ako ng anxiety. So, during ano pa ako nun, nagtatrabaho pa ako nun. Anxiety, papunta na nga sa matinding depression, buti nakabawi ako. So, di ba, yung mga alalahanin kasi yan eh. Minsan, mga masyado ka nag-aalala sa pamilya, tapos biglang samahan ng nervyos. Yung nervyos, alalahanin, takot ba? Pag umakit yung sa utak, dalawa lang yan. Pag umakit sa utak, it is my stroke or maganon ka eh. Diba? Hanggang sa parang ka ng sira ulo kung ano naman pinagsasabi mo. O, diba? So, ano lang naman, tama yung kay Tita. Talagang ang kailangan dyan, ano naman pagka nagkakaroon kayo ng depression, mag-exercise ka sa loob ng bahay. Magpapawis ka. Isa sa pinakamalaking bagay. Magano ka, stretching ka, magpapawis ka. Magpapawis ka. Pagkatod ka ng sayaw. Magano ka ba, ano ka. Ganun yung ginagawa na hanggang sa pag ano yan, makakatulog na yun. Pag pinagpawisan, wala, bumababa na yung depression. Yan. Functional imbalance. Yun, yung mga nagpa-function sa katawan, nagka-imbalance. And then, yun na, loss of appetite. Wala nang ganang kumain. Hindi na makakain. Siyempre, pag may depression, hindi na makakain yun. Tama? May functional balance na, may insomnia na. Saan nag-umpisa, di ba? Hindi depression eh. Insomnia na. O, di ba? Gusto tulog ng tulog. Kasi pag nagising, isip ng isip. Hindi naman makakain. Sabi niya, hindi niya alam kung sino iniisip niya. Tanongin mo, ano ba iniisip mo? Sabi niya, wala. Sabi, bakit ganyan ka? Nag-iisip kasi ako. Tamo, ang gulo. Sabi niya, iniisip mo, wala. Eh, bakit ganyan ka? May iniisip kasi ako. Eh, ang gulo. Ang gulo ko usap. Ano ba? Ayan, ito yung mga leading causes ng disease. Ayan, mga leading at yung dami niya, no? Yan. Ayan yung mga, baka may nararamdaman kayo dyan, ha? Maganyan. Sigurado naman, walang may aid sa inyo, ano? Yan. Yan, ito. Karaming, ito ngayon, matama ngayon to, bronchitis. Pagka malamig ang panahon, nag-uulan. Tapos umiinit. Tapos umiinit, di ba? Kaya maraming... Tapos medyo ingat din sa stroke din ngayon, ano? Yan. Yan pa, arthritis, no? Arthritis, naingat din. Especially pagdating December. Pag magkakakain ng salad, ha? Para walang arthritis pagkatapos. Kasi pagkakakain ng salad, ang dami na kain salad, kinabukasan, sakit na ng mga tuhod, mga kasukasuan. Ina-arthritis na pala. Yan, di ba? Sa heart disease ang may pinakamalaking na namatay. Di ba? Tapos sumunod yung cancer. Sumunod mga other related na. Then yung stroke. Sila halos halos namamayagpag. Di ba? Actually, ang diabetes naman kasi, kung titingnan mo kasi bata mo, maliit lang naman, pero pagka ang mahirap kasi dyan, pag napabayaan, biglang tumataas. So, pag biglang tumaas yan, napabayaan yan, yun ang problema niyan. Oo. Kaya hanggat maaari, huwag yung pababayaan. Yung pababayaan. Sabi nga nila, okay lang bumaba sugar, huwag lang tumaas. Tama ba? Gusto mo ba yung gano'n? Ikaw hanggat maaari, huwag ka rin bumaba.
At least sabi niya, madali daw gamutin yung bumaba. Magsa ka lang daw ng coke sa bahay. Ito mo, di meron ka pa nga yung buong rep mo, puro lumag 1 litrong coke. Pag bumaba, lalaklakin mo agad. Balik na naman yung sugar niya. Kaya ganun pa rin yung balance. Babalik eh, di ba? Hanggat maaari, prevention tayo, hanggat maaari. Yun, tapos sabi niya, ito yung two views ng health and healing. Dalawang klase, meron tinatawag na natural medicine, merong conventional. Ang natural medicine yan, kasama ang Ganoderma, herbal, no? So, ang function niya, ang approach niya is holistic. Ang drugs kasi segmental. Magkaiba ha, holistic versus segmental. Ang focus ng Ganoderma, health. Ang focus ng medicine, sakit. Di ba? Tayo talaga totally wellness eh, di ba? Sa kanila, correction eh, di ba? Kino-correct lang, oh. Kino-correct lang. Tapos ang product tayo, supplements tayo, sila drugs. Sabi, ang method natin prevention sa kanila, cure. Tayo prevention. Hindi lang din ginagamot lang. Kasi tingnan nyo ha, meron sinasabi nila, kaya ako pag ito ininom ko, nawawala yung maga ng tuhod ko. Tama, ininom mo, nawala ang maga. Ay, hiyang ako dyan. Kaya lagi mong iniinom, di ba? Eh, di ba mas maganda yung hindi mo na iinumin? Kasi hindi naman mamaga. Ano gusto nyo? Doon ka sa hiyang mo o doon ka sa hindi na talaga mamamaga? Hindi na mo. Kaya sabi niya, ay, ayoko mo naman kasi hiyang ako rito. Tama, hiyang ka dyan. Hindi ko masabing hindi eh. Kaya lang, kaya nasasakit ang tuhod mo, iinom ka niyan. Mawawala kasi hiyang ka eh. Ano yung gusto mo? Tanggalin na natin. O, kaya kita bibigyan ng supplement. Para hindi na mamaga, maayos na, makorek, ma-wellness na. Kaya sabi niya, toxin in the balance, eh, no, di ba? Ganyan kadumi. Pumasok sa katawan mo yan, no, di ba? O, nilinis na yung balance niya. No, di ba? Ang sarap pag ganyan kalinis ang katawan natin. Napakasarap. O, healthy body. Then, ito ha. Ito lagi yung tandaan. Ang katawan natin, may tinatawag na best doctor. Ang katawan natin, may defense level, may 3 defense level talaga. Yung body natin ha, may 3 level defense. Ano yun? First level defense is yung sinasabing discharge. Naglalabas. The second level defense is yung storage. Kaya nyo ha, nagkakaroon ng kulani. Di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng kulani kasi yung immune system natin, iniipon talaga niya yung bacteria para hindi na kumalat. At saka niya i-discharge. Yan, yun yung storage phase. The third is yung third level defense, yung tumor developing phase. Ito yung first level defense, second level defense, and then third level defense. Ganyan magtrabaho ang immune system natin, ang body. Now, so sabi niya, yung first level defense na tinatawag na discharge phase, yung toxin will discharge from the body as, paano nilalabas? Ayan. Ganyan maglabas. Sa madaling sabi, tingnan mo ang bata pag wala pang masyadong problema. Bagong kapanganak ay ihilang, kada dede ihitain. Di ba? Kada dede siya ihitain. Ganun kabilis eh, di ba? Ganun kabilis kasi bakit? Wala pang problema. Eh tayo talaga sa tao lang, habang lumalaki ka, ginagawa ito eh, di ba? Yung pinapawisan ka, umiihi ka, may ng plema, tsaka siyempre dumudumi ka. Number 1 to eh. Kasi yung first level defense ng body, kailangan malinis ka eh. Isa pa mong magitan nito, malilinis ka eh. But the problem is, paano kung hindi ka na pinapawisan? Paano kung hindi dalang ka na umihi? Paano kung ang pagdumi mo isang 3 beses sa isang araw, ay isang beses lang sa isang linggo? O minsan every other day. Ano kung ganon? Di ba? Eh yung sabi nga, yung pagdumi mo ng isang araw, ano pa nga yun? Kulang pa nga yun eh. Dapat 3 o 2 beses. O, di ba? Then, sabi niya, ayun. Then yung second level defense naman, tinatawag na storage phase. Sabi niya, ano yung storage phase? Sabi niya, toxin will be crystallized or combined with inner material, crystallized uric acid and stone, combined with inner material form, ano daw? Ano nagpo-form? And pahak. So nagpo-form yan, iniipon niya yan.
No, iipon yan. But ang problem kasi, yun. Ang problem kasi, pag yan, hindi na ilabas, ay yun ang gagawin, yung third level defense. Ano mangyayari? Toxin that cannot discharge, yung daw toxin na hindi na ilabas sa katawan after a long period of time or cells which become toxic and abnormal. It will develop into tumor. Sabi ng tumor are clouds of toxic, abnormal cells. So, nagpo-form siya. So, ibig sabihin, kung bakit nagkakaroon tumor sa katawan, yun na yun. Ito pala yun, yung hindi na-discharge. Yung hindi na ilabas. Di ba? Oo, kaya nga din yung mga partners, ha. Marami kasi nag-take ng RTGM, ang product ng DXN. Tapos biglang huminto. Tapos uminom ng ibang product. Tapos namatay. Marami niyan. Bakit? Kasi yung product na ginamit mo, siyempre nag-ano siya eh. Kailangan mag-discharge eh. Kasi yung ginamit mong product na ipinalit mo, hindi naman ganun eh. O, may isak yun, di ba? So it will cause of trouble. It will cause of trouble. Yan. Then, ayun, ito na. So, ang kailangan dyan, sabi niya, pag nagtitake ka ng product, it is a process. Process yan. Hindi siya magic. Na pag uminom ka, sabihin mo sa akin, pag uminom ka, automatic ano ka na, magaling ka na, o bilis ka na. Sabi niya, ang scanning niya, 1 to 30 days. Sabi niya, support to the health problem. Sabi niya, kung ang katawan mo, kasi meron ganito ha, kaya inom lang, 3 days lang, nag-effect na, di ba? May ganon. Pero namang, 3 buwan na akong uminom, parang wala pa. Meron ganon. Pero meron namang 1 year, nagkaroon ng effect. Sa akin kasi, naging effect sa akin yun, nagkaroon ako ng mga pangkal dito, malaki. Pero okay lang, tinuloy-tuloy ko, ganun talaga eh. Kailangan ituloy mo para magtuloy-tuloy yung cleansing. Kaya sabi niya, ang cleansing, support to removal toxins. Ilang linggo. 1 to 30 weeks, depende. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng 3 linggo, pwedeng 4 linggo, pwedeng 5 linggo, hanggang 30 weeks. Guys na, depende how the body react. Paano magre-react yung body. Kasi pag nag-take ka ng product, directly, pupunta siya sa immune system mo, and the immune system react. So magkatrabaho yung body. So yun doon na siya magsisimula. Pero hanggat ang body mo weak, hanggat ang immune system mo mahina, hindi mo pa talaga mararamdaman. Kaya kailangan i-continuous mo siya. Huwag kang mainit. Ganun talaga. Ang inaalis natin sa katawan, yung matagal na naka-imbak yan. Kaya yung pagtatanggal yan, medyo process talaga tayo, process. Yan. Yung building naman, yung strengthening, yung pagpapalakas ng immune system, pwedeng after 6 months, okay ka na, pwedeng ganon. Pwedeng 12 months, pwedeng 7 months, 8 months, 9 months, hanggang 24 months. Depende how the body will react. And then, yung regenerating ganun din. Sabi, support back the body hanggang sa optimum level, no? Grabe, optimum level, hanggang healthy body ka na. 1, 2, or 3 years, depende yan. Basta tuloy-tuloy lang ang pag-take mo. Huwag mo lang bibitawan, okay? So, malinaw po rito. Yes. Yan. Ayun, sabi niya, human body. The human body is made up of more or 60 trillion of cells. Sabi niya, cells are healthy. Ano daw yung katawan? Healthy. Cells are unhealthy. Ano yung katawan? Unhealthy. Sabi niya, cells are dead. Ano yung katawan? Dead. Dead. So, kailangan pala maging healthy yung cells natin. Di ba? Kailangan maging, ayan, tingnan nyo. Ito yung cells mo. Ito yung mga toxin. Sabi niya, toxin attack the cells. Papasukin niya yan. Di ba? Kasi pag pinasok niya yan, wala kang kamalay-malay. Di ba? Nakapasok siya, wala kang protection eh. Wala kang protection. So, kaya tayo nagtitig ng supplementation to protektahan natin yung katawan natin. Sabi nga, it will serve as an armory. Yan ang pinaka-armory natin, no? Sandata natin.
Oh, di ba? Oh, direct na yun dyan. Oh, pag napasok na yan, ano, matay na. No, di ba? Kaya nga sabi niya, how does the body takes care of itself with Ganoderma? So, pag napasok na, siyempre, kaysa mamatayan, pag nag-take ka na ng product, ang gagawin ng Ganoderma, siyempre papasok sa katawan, and the body, ang sabi niya, body take care of itself. Ang gagawin niya, papalabasin naman niya yan. Di ba? Natapon, palabas, para maging healthy, okay? Ayun na, oh. Ito yung ano natin eh, yung macrophage. Ayun na, okay? Oh, sabi niya, old cell. Older cell. Patanda ng pananda, weaker cell, tumatanda na. O, sick na. So, anong kasunod dyan? Die na. Di ba? O, di ba? Kaya mabilis tumanda. Di ba? Mabilis tumanda. Now, ang kagandahan yan, pag nag-Ganoderma ka, sabi niya Ganoderma contains the basic raw materials needed to build new cells. Papalitan. Yung matanda na cells, papalitan ng bago. Tapos yung older gagawing young. Tapos yung weak magagawing strong. Yung may sakit gagawing healthy. So, di ba? So, automatic yan. Wala na yan. Napalitan na. So, healthy body na siya. Okay? Yan siya, di ba? Pumasok sa katawan. Shake. Nangyari na. Naglabas. Healthy body. Ganyan siya. Ganyan din yung daisy ng Ganoderma ang katawan natin. At ang ganda kasi ito yung ginawa ni Dr. Ling. Inilagay sa kape. Inilagay sa toothpaste. Inilagay sa sabon. So, madaling sabi, yung pang-araw-araw na ginagamit mo sa bahay, nilagyan ng Ganoderma. Nilagyan ng spirulina para protektahan ka. Sa madaling sabi, kahit mag-Ganoderma ka, kung iniinom mong kape, may acid, useless. Tama, nag-Ganoderma ka, nag-DGL ka. Tapos, nitimplan mo naman kape, kopi ko. Yung iba naman, kahit papaano, talagang kape binibili na, di ba? Kape ng DXN. Hanggat wala akong pambili ng RDGL, kape muna ako, kape. Pagka may pera, RDGL. Paglabas ng bonus, RDGL. Dapat ganon ang thinking. Di ba, hindi yung naka-RDGL ka, pero ang kape mo naman ginagamit, nag-chocolate ka pa. No. Di ba, nag-chocolate ka pa. Pwede po ba lagyan ng milk, yung mga fresh milk ang kape? Almond. Almond milk lang pwede nyo ilagay doon. Ano po yan, yung fresh milk? Opo, fresh milk almond. Kasi ang almond po kasi talaga ano siya, wala siyang no sugar, no cholesterol. Almond milk fresh. Kaya lang, siyempre, may kamahalan yun. Ay, okay lang po. Okay lang yun. Ngayon, ang tinatanong ko naman sa inyo, bakit pa kayo di ba, Timo, pag ikaw, di mo, may nakaranas ka ng tumaas ang dugo mo, di ba? Pag tumaas ang dugo mo, nakaranas ka, nahilo ka, parang kada gagalo ka, pinakikiramdam mo sa sarili, Tino. Tumaas yata dugo ko, ako na, nag-guess nyo, wag lang, hindi ka mapagod, umupo ka. Upo muna ako, bakit? Parang tumataas yung dugo ko. Parang gano'n, di ba? Yun! Pag ninervyos na, ano nakasunod din, ate? Stroke na! Ninervyos na eh. Sabi ko nga, be positive mental attitude. And then, syempre, samahan mo ng healthy lifestyle. Di ba? Baka mamaya ka, nagsusupplementation ka. Pero grabe ka rin naman kumain ng ano, yun, maglagay ng condiment sa kinakain mo. Baka isang kutsarang patis, binubuso na kanin mo. Sa toyo, mga condiments, sa maalat, matatamis, ingat din ha. Kailangan din yung healthy lifestyle, bawasan din. Magbawas ng ano, tapos magbawas ng rice. Kasi ito sa totoo lang, ang dami kasing klase ng carbs, ng sugar. Lahat ng carbs, sugar. Di ba? Lahat yan. Ang pinakamatinding sugar, rice. Kaya pagka matakaw ka sa rice,
Eh tayo pa naman, mahilig talaga tayo sa rice. Almusal, rice. Tanghalian, rice. Hapunan, rice. Merienda, rice pa. May pahapon pa, midnight, nag-midnight snack na, bread o rice. Sugar pa rin. Di ba? Kaya ano eh, di ba? Mula umaga hanggang gabi bago matulog, sugar. Puro sugar. Yung mga wheat bread, okay lang po yun. Actually, ang wheat bread po kasi, ano siya, hindi siya nakahali po sa sugar. Meron na. Opo. Hindi sana na ako bibili. Meron siya talaga, yung may tinatawag siyang bread eh. Ano po yun? Para doon ako papasok. Parang almond, ang ginamit na ang ginamit na harina niya, almond. Oo. Almond flour. Kaya yung ginagawa niyan, nagbe-bake sila. Bumibili siya ng almond flour. Tapos ginagawa niya, gumagawa siya parang cake. Nilalagay nila ng coconut yung gata ng coconut. Tapos ginagawa nilang cake yun parang pinaka-brand nila. Almond flour ang ginagamit. Almond na harina. Almond na gawa sa harina. Ayan, yun yung pwede gawing bread yun. Ginagawa niyang tinapay. May nabibili yun eh. Pero kung talagang wala nga at least cookies. Wag lang yung matatamis na cookies. At least cookies, wag lang yung matamis masyado. At least cookies. Kasi may mga cookies na grabe, tamis, di ba? Pero may mga cookies naman na okay lang, di ba? Ayun. Ayan. Mga ganun. Basta yung mga Kaya cookies. ganun itong skyflakes. Okay din naman, no problem yun. Basta yung mga flakes, mga cookies, okay yan. Basta huwag lang po yung Yung butter flakes ka, inaalo pa eh. Alam niyo yung butter flakes? Alam po. Yo, pwede yun, butter flakes, pwede yun. Kahit medyo ma-sugar yun, pero ano naman yun, less ano naman yun. Then, yun, healthy diet, na? Yung pagkain din kasi, di ba? Kung maaari nga lang, di ba? 2 beses lang isang araw eh. Ang pagkain, kung maaari lang. Kung talagang hindi kaya, 3 times a day, pwede na yun. Ang tawag yun, healthy diet na yun, 3 times a day. Mali nga yung ginagawa ng iba eh, hindi ka kain ng gabi. Pero lintik naman kumain sa umaga.